Mga prinsipyo ng pagpapasyang pangkabuhayan. Hindi sapat na malaman lamang kung paano gumagalaw ang ekonomiya. Mahalaga ring maunawaan kung paano ito sinusuri at binibigyang kahulugan. Sapagkat sa likod ng bawat pagbabago sa presyo, kita at paggasta ay may mga datos at pananaw na tumutulong upang maipaliwanag ang tunay na kalagayan ng lipunan. Kung ang doktor ay gumagamit ng stethoscope upang pakinggan ang tibok ng puso ng pasyente, ang mga ekonomista naman ay gumagamit ng mga teorya at datos upang pakinggan ang tibok ng ekonomiya. Sa pamamagitan nito natutukoy kung matatag ba ang kalagayan ng bansa o kung tila nilalagnat ang presyo ng mga bilihin. At tulad ng baon na parang mabilis maglaho kapag recess at lunch na, sinusuri rin ng economics kung bakit minsan mas mabilis maubos ang pera kaysa sa inaasahan. Sapagkat sa economics, ang bawat bilang ay may kwento. At ang bawat kwento ay may aral na nagsisilbing gabay sa mas matalinong pagpapasya. Balikan natin ang aralin tungkol sa mga sangay at pananaw sa economics at ang mga ekonomista sa aral ng nakaraan, Umuunlad ang Bayan. Eko, totoo, o eko, chismis. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Si Adam Smith ay kinikilalang ama ng klasikong economics. Tama. Ang invisible hand ay kaugnay ng ideya ni John Maynard Keynes. Mali. Ang invisible hand ay kaugnay ng ideya ni Adam Smith. Ang Great Depression ay nagbigay daan sa higit na pag-unlad ng macroeconomics. Tama. Ang positive economics ay nagbibigay ng mungkahi kung ano ang dapat gawin. Mali. Ang normative economics ay nagbibigay ng mungkahi kung ano ang dapat gawin. Si David Ricardo ay nakilala sa Theory of Comparative Advantage. Tama. Ipinakikita ng iba't ibang sangay, pagdulog at teorya sa economics na hindi sapat ang simpleng pagtingin sa mga suliraning pangkabuhayan. Mahalaga ring maunawaan kung paano nabubuo ang mga pagpapasya ng tao at kung bakit nagkakaiba-iba ang mga pinipiling hakbang sa harap ng limitadong pinagkukunang yaman. Sa araling ito, layuning maunawaan at masuri ang mga prinsipyo ng pagpapasyang pangkabuhayan bilang gabay sa paggawa ng matalino, responsable at makatuwirang mga pasya sa pang-araw-araw na buhay. May mga pagkakataong pinapapili tayo ng buhay sa pagitan ng dalawang magandang opsyon. Mukhang madali, pero ang totoo, mahirap magpasya. Mas mahirap pa kaysa sa pagsagot sa multiple choice kapag mukhang tama ang lahat ng pagpipilian. At sa huli, bawat desisyon ay may kapalit. Sa bawat oo natin sa isang bagay, may kailangang isakripisyo sa iba. Pilipinas, walang select all, isang desisyon lang. Piliin lamang ang isang opsyon sa bawat sitwasyon. Ano ang pipiliin? 2,000 na matatanggap ngayon o 5,000 na garantisadong matatanggap pagkalipas ng 6 na buwan? Ano ang pipiliin? Scholarship sa isang paaralang malayo, ngunit libre ang matrikula? O pag-aaral sa malapit na paaralan
kasama ang pamilya, ngunit may gastusin. Ano ang pipiliin? Mataas na marka o katamtamang marka ngunit may sapat na oras para sa leadership at extracurricular activities? Ano ang pipiliin? Maliit na negosyo na maaaring kumita habang nag-aaral o paghahanda para sa pagsusulit sa isang kilalang unibersidad? Ano ang pipiliin? Paggamit ng oras sa pag-aaral ng bagong kasanayan, halimbawa ay computer skills, o pagtulong sa gawaing bahay at responsibilidad sa pamilya? Walang opsyong pareho, lahat ng nabanggit, o select all. Dahil sa totoong buhay, limitado ang oras, salapi, lakas, at pinagkukunang yaman. Kaya hindi laging maaaring sabihing, pwede bang parehong kunin? At dito pumapasok ang mga prinsipyo ng matalinong pagpapasyang pangkabuhayan. Mga prinsipyo ng pagpapasyang pangkabuhayan. Unang prinsipyo, lahat ng bagay ay may kapalit o kabayaran o trade-off. May kasabihang walang libre sa mundo. Maaring hindi pera ang kabayaran, ngunit laging may isinusukong kapalit sa bawat pinipili. Tinatawag itong trade-off. Ang sitwasyong kailangang isakripisyo ang isang bagay upang makuha ang isa pa. Sapagkat kapag may pinili, may hindi muna mapipili. Parang pag-aaral at oras sa pamilya. Kapag mas inuna ang isa, nababawasan ang oras sa kabila. Isa pang halimbawa ang kapag mas malaking bahagi ng budget ng pamilya ang inilaan para sa pagkain, maaaring mabawasan ng para sa libangan o ibang gastusin. Hindi lamang mga individual ang nakararanas ng trade-off, maging ang pamahalaan ay nahaharap dito sa paggawa ng mga polisiya at programa. Dalawang mahalagang layunin ang madalas na pinagbabalanse. Ang kahusayan o efficiency o ang paggamit ng mga pinagkukunang yaman upang makalikha ng pinakamaraming pakinabang, at ang pagiging patas o equity, makatarungang pamamahagi ng mga pakinabang upang matulungan ang mga higit na nangangailangan. Pantay ang hati o patas ang tulong? Mas mahalaga bang mas maraming makinabang o mas matulungan ang higit na nangangailangan? Kung iisang kahon lamang ng school supplies ang mayroon, ipapamahagi mo ba ito sa lahat upang bawat isa ay may matanggap o ibibigay sa mga mag-aaral na higit na nangangailangan? Bakit? Dahil limitado ang pondo at iba-iba ang pangangailangan ng mamamayan, kailangan magpasya ang pamahalaan kung paano pinakamainam na gagamitin ang mga pinagkukunang yaman. Sapagkat hindi laging madali ang mga pagpapasyang ito dahil kailangang timbangin kung alin ang higit na dapat bigyang prioridad. Sa ganitong paraan na ipakikita ng trade-off kung bakit may mga desisyong mahirap gawin at kung bakit may mga pagpiling kailangang pag-isipang mabuti. Ikalawang prinsipyo, ang pagpapasya ay bunga ng pagtitimbang ng kapakinabangan at kabayaran
o kapalit o opportunity cost. Hindi sapat na tingnan lamang kung ano ang makukuha sa isang desisyon. Mahalaga ring suriin kung ano ang isinusuko kapalit nito. Tinatawag itong opportunity cost. Ang opportunity cost ay ang halaga ng pinakamahalagang alternatibong isinakripisyo upang maisakatuparan ang isang desisyon. Sapagkat sa buhay, walang sana all. Sapagkat sa bawat pagpili, may bagay na kailangang bitawan. Ang pinakamahalagang oportunidad na hindi mo pinili ang siyang opportunity cost ng iyong desisyon. Halimbawa, sulit ba ang kapalit? Mas mahalaga bang mas maraming makinabang o mas matulungan ang higit na nangangailangan? Kung piniling tulungan ang higit na nangangailangan, ang opportunity cost ay ang pagkakataong mabigyan ang lahat kahit kaunti. Kung pinili namang hatiin ito sa lahat, ang opportunity cost ay ang mas malaking tulong na maaari sanang matanggap ng mga higit na nangangailangan. Ipinakikita nito na sa bawat desisyon, may benepisyong nakukuha at may oportunidad ding naiiwan. Halimbawa rin sa pamilyang may buwanang kita na 30,000 piso, kung maglalaan sila ng mas malaking bahagi ng kanilang budget para sa pagkain upang matiyak na sapat at masustansya ang kanilang kinakain, maaaring mabawasan naman ang pondong nakalaan para sa libangan, bakasyon o iba pang gastusin. Sa sitwasyong ito, ang opportunity cost ng mas malaking gastusin sa pagkain ay ang mga bagay na hindi muna nila mabibili o magagawa dahil limitado ang kanilang budget. Halimbawa rin ang kolehiyo o trabaho. Isang nagtapos ng senior high school ang may dalawang pagpipilian. Option A, magtrabaho agad at kumita ng 12,000 piso bawat buwan. O Option B, mag-aral muna sa kolehiyo. Kung kolehiyo ang pinili, isinusuko niya ang maaring kitain sa pagtatrabaho. Sa loob ng 4 na taon, maaari sana siyang kumita ng humigit kumulang 576,000 piso dahil ang 12,000 piso ay imumultiply sa 12 buwan at imumultiply din sa 4 na taon. Ito ang bahagi ng kanyang opportunity cost. Kung trabaho naman ang pinili, agad siyang magkakaroon ng kita, ngunit ang opportunity cost ay ang mga benepisyong maaaring makuha sa pagtatapos ng kolehiyo, tulad ng karagdagang kaalaman, mas maraming oportunidad sa trabaho, at posibilidad ng mas mataas na kita sa hinaharap. Ngunit hindi lahat ng kapalit ay nasusukat sa pera. Minsan, ang tunay na opportunity cost ay maaaring oras, karanasan, kaalaman, relasyon o mga pagkakataong hindi na muling maibabalik. Kaya sa bawat pagpapasya, huwag lamang itanong, ano ang makukuha ko? Mas mahalagang itanong din, ano ang aking isinasakripisyo kapalit nito? Sapagkat ang matalinong pagpapasya ay hindi lamang tungkol sa pagpili ng gusto natin, kundi tungkol din sa pag-unawa sa halaga ng mga oportunidad na ating iniiwan. Sana all alam lahat. Kilalanin ang konsepto. Tukuyin ang mga sumusunod. Proseso ng pagpili sa pagitan ng dalawa o higit pang opsyon. Pagpapasya. Pagpapaliban o pagsasakripisyo ng isang bagay upang makuha ang ibang mas mahalaga. Trade-off.
isinakripisyong halaga ng pinakamahusay na alternatibo na hindi napili. Opportunity cost. Paggamit ng limitadong pinagkukunang yaman upang makalikha ng pinakamataas na pakinabang. Kahusayan o efficiency. Makatarungang pamamahagi ng mga benepisyo sa lipunan lalo na sa mga nangangailangan. Pagiging patas o equity. Hindi nagtatapos ang pagpapasya sa pagtukoy ng kapalit o opportunity cost. Mahalaga ring suriin kung ang karagdagang pakinabang ay sapat pa upang ipagpatuloy ang isang gawain at kung ano-anong salik ang nagtutulak sa tao upang kumilos. Dito pumapasok ang mga konsepto ng marginalism at insentibo. Ikatlong prinsipyo, ang pagpapasya ay nababago batay sa dagdag na kapakinabangan o dagdag na kapalit o marginalism. Hindi lahat ng desisyon ay tungkol sa pagpili ng isa at pag-iwan sa isa. Minsan, nakapagpasya ka na. Ang susunod na tanong naman ay, magdadagdag pa ba ako? O tama na ba ito? Halimbawa ang, isa pang kanin o busog na? Nakadalawang tasa ka na ng kanin at masarap pa rin ang ulam. Magdadagdag ka pa ba? Ang unang tasa ay nakatulong upang mawala ang gutom. Ang ikalawa ay nagdagdag pa ng kasiyahan. Ngunit sa ikatlo o ikaapat, baka ang dagdag na benepisyo ay hindi na gaanong malaki at baka antok pa ang kapalit. Ipinakikita nito na habang dumarami ang ating kinokonsumo, maaaring lumiit ang dagdag na pakinabang na ating nakukuha. Isa pa sa mga kilalang halimbawa ng marginalism ay ang diamond water paradox. Tubig o diamante? Mas mahalaga ang tubig sa buhay, pero mas mahal ang diamante. Sa marginalism, hindi kabuang halaga ang batayan ng presyo, kundi ang dagdag na pakinabang ng bawat unit. Dahil sagana ang tubig, maliit na lang ang halaga ng dagdag na litro nito. Ngunit dahil bihira ang diamante, mataas ang halaga ng bawat dagdag na piraso. Kaya mas mahal ang diamante, hindi dahil mas mahalaga sa buhay, kundi dahil mas bihira. Makikita rin ang marginalism sa mga seat sale ng mga airline company. Bakit nga ba may seat sale? May mga airline na nagbebenta ng murang tiket kahit malapit na ang biyahe. Sapagkat mas mainam sa kanila na mapuno ang upuan kahit mababa ang bayad, kaysa manatili itong bakante. Kaya kahit maliit ang kita sa bawat dagdag na pasahero, karagdagang kita pa rin ito kaysa wala. Ipinapakita nito na nagpapasya ang tao at negosyo batay sa dagdag na pakinabang na makukuha pa. Sulit pa nga ba ang dagdag? Bago magdagdag ng oras, pera o pagsisikap, madalas itanong ng tao, sulit pa ba ito? May dagdag pa ba akong mapapakinabangan? O sapat na ba ang mayroon ako ngayon? Ayon sa marginalism, ang isang desisyon ay karaniwang ipinagpapatuloy kung ang marginal benefit o dagdag na pakinabang ay mas malaki kaysa sa marginal cost o dagdag na kapalit o gastos. Ipinapakita rin nito na hindi palaging nangangahulugang mas mabuti ang mas marami, sapagkat maaaring lumiit ang pakinabang sa bawat karagdagang unit. Sa ganitong pananaw, ang wastong pagpapasya ay hindi ang patuloy na pagdadagdag, kundi ang pagkilala kung kailan sapat na. Kung
Ang marginalism ay tumutulong sa tao na suriin kung sulit pa bang magdagdag o magpatuloy. Ang insentibo naman ang isa sa mga dahilan kung bakit kumikilos ang tao. Ika-4 na prinsipyo, ang pagpapasya ay ayon sa makukuhang insentibo. Ang insentibo ay anumang gantimpala, pakinabang o benepisyong nanghihikayat sa isang tao na gumawa ng isang kilos o magpasya sa isang partikular na paraan. Sa madaling salita, mas malaki ang posibilidad na gawin ng tao ang isang bagay kung may nakikita siyang kapakinabangan dito. May price ba? Kapag sinabi ng guro na magkakaroon ng dagdag na puntos para sa maagang pagpasa ng proyekto, mas maraming estudyante ang nagsisikap na matapos agad. Dito, hindi nagbago ang proyekto, ngunit nagbago ang kilos ng mga mag-aaral dahil sa insentibo. Ipinakikita nito na ang tao ay tumutugon sa mga inaasahang pakinabang. Isa pang halimbawa ang sale, sale, sale. Kapag may 50% discount sa isang produkto, mas maraming mamimili ang nahihikayat na bumili. Hindi dahil biglang nagbago ang kanilang pangangailangan, kundi dahil mas malaki ang pakinabang na nakikita nila sa pagbili habang mababa ang presyo. Isa ring halimbawa ang bonus na nakaka-boost. Sa mga lugar ng trabaho, may mga karagdagang benepisyo tulad ng bonus, overtime pay, hazard pay, at performance incentives. Ang mga ito ay nagsisilbing insentibo upang mahikayat ang mga manggagawa na pagbutihin ang kanilang trabaho. Sapagkat kapag may nakikitang gantimpala, mas nagiging masigasig ang maraming tao sa pagkilos. Sa makatwid, ang tao ay tumutugon sa insentibo. Maging mamimili, manggagawa, negosyante o pamahalaan, ang mga tao ay karaniwang tumutugon sa mga gantimpala at benepisyong kanilang nakikita. Sapagkat kapag mas malinaw ang pakinabang, mas malaki ang posibilidad na kumilos o magbago ng desisyon. Sulit ba o may gantimpala? Kilalanin ang konsepto. Tukuyin ang konseptong inilalarawan sa bawat pahayag. Pagsusuri kung sulit pang magdagdag ng isa pang oras, produkto o yaman batay sa karagdagang pakinabang at karagdagang kapalit nito. Marginalism. Anumang gantimpala, pakinabang o benepisyong naghihikayat sa isang tao na kumilos o gumawa ng isang partikular na desisyon. Insentibo. Kabayarang nagastos na at hindi na mababawi o mababago anuman ang maging resulta ng isang desisyon. Sunk cost. Dagdag na sahod na ibinibigay sa manggagawang nagtatrabaho lampas sa itinakdang oras ng trabaho. Overtime pay. Karagdagang benepisyo o sahod na ibinibigay sa mga manggagawang nakalantad sa panganib habang ginagampanan ang kanilang trabaho. Hazard pay. Muli, ang mga prinsipyo ng pagpapasyang pangkabuhayan. Una, lahat ng bagay ay may kapalit o kabayaran o trade-off. Ikalawa, ang pagpapasya ay bunga ng pagtitimbang ng kapakinabangan at kabayaran o kapalit o opportunity cost. Ikatlo, ang pagpapasya ay nababago batay sa dagdag na kapakinabangan o dagdag na kapalit o marginalism. At ika-4, ang pagpapasya ay ayon sa makukuhang insentibo. Pilipinas, ang hamon ng matalinong pagpapasya. Bumuo ng 4 na pangkat. Bawat pangkat ay bubunot ng isang konsepto.
trade-off, opportunity cost, marginalism o insentibo. Sa loob lamang ng 5 minuto, maghanda ng presentasyong magpapakita ng kahulugan ng konsepto, halimbawa sa tunay na buhay, at paano ito nakaaapekto sa pagpapasya. Ang oras ng presentasyon ay 2 minuto bawat pangkat. Ang maaaring pagpilian ng paraan ng presentasyon ay sa visual learners, sa kinesthetic learners, auditory learners, at sa verbal or reading-writing learners, rubric sa pagmamarka. Desisyon na may direksyon. Bago mag-click, mag-isip. Biglang nagkaroon ng malaking sale sa isang online shopping app. Ang sapatos na matagal mo nang gustong bilhin ay mula 2,500 pesos ay naging 1,999 pesos na lamang. Sakto namang mayroon kang 2,000 pesos na naipon mula sa iyong allowance at mga regalo. Habang handa ka nang pindutin ang Buy Now, naalala mong may darating na educational trip sa susunod na buwan. Kailangan mong mag-ambag ng 2,000 piso upang makasama. Nakatingin sa iyo ang 2 button, Buy Now o Save for Later. At tandaan, hindi mo kayang piliin sila ng sabay. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, ano ang iyong pipiliin? Ipaliwanag ang iyong sagot gamit ang trade-off, opportunity cost, marginalism at insentibo. Sa iyong palagay, alin ang mas magbibigay ng mas malaking pakinabang sa iyong kinabukasan? At bakit? #NoToPadalos-dalos. 4 na gabay sa pagpapasya. Gumawa ng graphic organizer sa kwaderno. Isulat sa gitna ang mga prinsipyo ng pagpapasyang pangkabuhayan. Mula rito gumuhit ng 4 na sanga na naglalaman ng mga pangunahing prinsipyo. Sa ilalim ng bawat isa, isulat ang kahulugan at isang halimbawa. Halimbawa. Smart check. Alamin ang prinsipyo sa matalinong pagpapasya. Piliin ang letra ng tamang sagot. May 500 piso lamang si Ana. Maaari niyang bilhin ang aklat na kailangan sa klase o ang sapatos na gusto niya. Ano ang ipinakikita ng sitwasyon? Trade-off. Pinili ni Carlo na mag-aral tuwing Sabado sa halip na magtrabaho. Ano ang opportunity cost ng kanyang desisyon? Nawalang kita. Nag-alok ang isang kumpanya ng bonus sa mga empleyadong may perpektong attendance. Ano ang layunin ng bonus? Magbigay ng insentibo. Pinag-iisipan ni Ben kung kukuha pa ng 3 serving ng pagkain. Anong prinsipyo ang kanyang ginagamit? Marginalism. Naglaan ng pamahalaan ng mas malaking pondo para sa mga liblib na paaralan upang magkaroon ng pantay na oportunidad sa edukasyon ang mga mag-aaral. Anong konsepto ang inilalarawan? Equity. Suriin ang trade-off, masukat ang opportunity cost, alamin ang marginalism, rumesponde sa insentibo, at timbangin ang efficiency at equity. Bago pumili, maging smart. Suriin ang pagpipilian, sukatin ang kapalit, alamin ang pakinabang, tumugon sa insentibo, at timbangin kung ano ang mahusay at makatarungan.